believe ako sa kanya. Kaya, nanonood ako kung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin. Plus 2 ako sa kanya. Kayo ba hindi iiyan? Hindi ba kayo naiiyan? O talagang baboy din kayo sa bahay? Chairman, Kagawad, saka si Edith Sipati. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Magandang umaga sa inyong lahat. Joe Malone TV po muli nagbabalik para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, tatalakayin natin yung mga bawat issue na nangyayari dito sa ating bayan. Maraming salamat sa mga malugit na sumusuporta sa atin. Syempre, lalo-lalo na yung mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Maraming salamat sa pagtutok at pagtitiwala sa Joe Malone TV at pati na rin yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout sa inyo lahat. Alam ko napakarami nyo, hirap kung isa-isahin ko kayo, pero hayaan nyo, magkakaroon tayo ng live session kung saan mababasahin ko yung mga comment nyo, yung mga suggestion nyo, yung mga opinion nyo dyan sa baba, sa comment section. At nang sa ganun, bibigyan natin ng pagkakataon na ma-shoutout lahat ng mga masugid na manonood ng Joe Malone TV. O, tina. O, issue ng bayan, ating pag-usapan. Ito, pag-usapan naman natin yung lokal. O, si Yorme Isko Moreno. Yan ang pag-uusapan natin today kung bakit napabilib etong si Duterte, si Tatay Digong dito kay Yorme Isko Moreno natin, Pero bago yan, syempre, kung bago ka sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Wala namang bayad dyan mga kayon, Walang bayad dyan. Tapos, paki-like and share naman yung mga video natin sa kamag-anakan nyo, sa mga kaibigan nyo, o kaya doon sa mga tropa nyo na hindi pa naniniwala, mga nakapikit pa, na talaga nga si Tatay Digong o mga Duterte lang talaga ang pag-asa ng ating bayan. Yung kanilang, yung kanilang trabaho, alam mo yun? Grabe. Yung kanilang paninindigan, yung kanilang pagmamahal sa bayan, 'di ba? Yung kanilang pagmamahal sa bayan, ganun na lang Talagang hindi mo matawaran ang dami na natin, totoo lang, ang dami na natin, kita nyo naman, may yung iba pakita na ng suporta sa Japan, sa Shibuya, 'di ba? Mga SMNI, 'di ba? Nagbabalita ng katotohanan. Si Pastor Kibuloy Apollo nangunguna na. Kasi si Congressman Dante Marcoleta sa mga survey na yan. Diba? Mas lalo natin palakasin yung boses natin. Mas lalo natin ipakita sa lahat ng sambayan ng Pilipino kung ano yung puwersa natin na yung mga DDS supporter at kung gano'n naaabot etong boses natin through social media sa mga kung anumang platform na ginagamit nyo, TikTok man, Facebook man, o YouTube man. I-like and share nyo. Importante to, i-share nyo yung mga video natin. Okay, attendance check muna tayo dyan, syempre. May nababasa ako dyan kung saan lupalop nang gagaling. Watching from ang lalayo. Yung iba hindi ako pamilyar, no? Bansa pala siya. Bansa pala siya. Shoutout sa inyo lahat, Attendance check tayo dyan sa baba bago magpalit yung taon 2024. Going na tayo sa 2025. Today is December 30, Monday, Rizal Day. At yan ang sineselebrate natin ngayon. Yan ang holiday ngayon. Attendance check, paki-comment dyan sa baba kung saan kayo lupalop, naroroon at nanonood dito sa programa natin na issue ng bayan ating pag-usapan. Everyday to, 1:00 at 6:00 ng hapon o ng gabi. Yan ang ating pag-uusapan. Tapos next year, gaya ng sinasabi natin, na makikita nyo na ako sa kakalsadahan, yung mga reporting natin sa kakalsadahan, sa ground, sa field, makikita nyo na ako dyan. Pero syempre, hindi mawawala yung talakayan natin o yung usapan natin padating sa mga issue ng bayan. Okay? Tapos, syempre yung mga Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, baka magtampo. Mahal na mahal kayo ng Joe Malone TV. Paki-comment naman dyan sa baba kung sa kayo lupalop nanonood at naroroon. Diba? Kunyari, nasa Cavite kayo, watching from Cavite, watching from Tawi-Tawi, watching from Batanes, mga ganon. Paki-comment dyan. Sa ganon, malaman ko kung saan na inaabot yung video natin. Diba? Nakaka-proud kasi pag binabasa ko, sa madaling araw, usually madaling araw ko nagbabasa, nakaka-proud kasi na ang layo na pala na nakarating ng video natin through social media na YouTube, di ba? O Facebook man. So, meron din tayong Facebook, meron din tayong TikTok. Medyo iba-iba lang yung ina-upload natin. Kasi minsan, yung YouTube kasi, pang mga mahaba ang video to.
'Di ba? Sa mga Facebook, mga gutay-gutay na 'yan, mga hati-hati na 'yan pati sa TikTok natin. Mga hati-hati na 'yan. Depende na lang kung saan kayo kampante na manood dito sa ating programa. Okay? Kasi ganito 'yan. Alam niyo naman na dalawa lang naman yung sinusuporta natin sa ngayon na mga politiko. Walang iba kundi si Isko Moreno, solid 'yan. Yung mga shoutout sa mga solid Iskonian natin diyan. At pati na rin si Duterte, si Tatay Digong, at pati na rin si BP Inday Sara. So yan dalawa yung sinusuporta natin as of today. Meron pa ako napupusuan, pero inaalam ko pa. Nagkakaroon ako ng homework, assignment, iniimbestigahan ko na kung karapat-dapat nga ba silang i-promote. Ito kasi si Isko Moreno, matagal na ako nagbablog dito since 2019. Kaya Duterte naman, kay Tatay Digong naman, since 2016, bilib na ako sa kanya. Naputol lang kasi nag-vlog ako kay Yorme Isko Moreno noong 2019 at ngayon talagang nabalitaan ko at nakikita ko na talagang kailangan na natin ng puwersa. Kailangan natin ng maraming boses nang sa ganun mas lalo tayong lumawak at mas lalo tayong dumami. Kasi talagang inaapi nila si BP, si Inday, di ba? Kaya nandito tayo ngayon para ipagtanggol through social media. Pero huwag kayong mag-alala, makikita nyo rin ako sa kakalsadahan, ha? Kung may yung INC rally natin sa January 13, baka pumunta ako dyan. Total, next year yan. Di ba? Okay. Ito, pag-usapan natin, ha? Pag-usapan natin, ito talaga kung bakit napabilib si Tatay Digong kay Yorme Isko Moreno. Kasi ganito yan. Marami kasi nga kumukutya, nambabash dito kay Yorme Isko Moreno regarding, paulit-ulit regarding sa mga vendor, regarding sa mga proyekto niya noon o sa pamamahala niya noon. Kine-question ba? Kine-question at binabash yung kanyang kakayahan sa paglinis ng Divisoria o ng Maynila noon, nung siya ay nakaupo. Yan ang lagi na lang paulit-ulit na ginagawang topic at ginagawang issue dito kay Yorme Isko Moreno. Okay? Ito kasi yung dahilan. Ito, sometime in 2019, kasi ganito yung may isang particular sa Divisoria which is yung Ilaya. Dalawang distrito kasi yung Ilaya nahahati. So District 3 which is Binondo, Ilaya, at Ilaya District 1, Tondo. So ito yung sa District 3, Binondo, Ilaya, Binondo. So ganito kasi naabutan ni Yorme Isko Moreno sandamakmak yung mga basura na galing sa mga vendor o galing sa mga namimili. Pero malamang galing sa vendor. Panoorin natin to, ha? Kayo ba yung nahihiyan? Di ba kayo nahihiyan? O talagang baboy din kayo sa bahay? Inahan ko lang, baka mamaya may copyright to tingnan nyo muna yung basura, ha? Madaling araw to, mga alas 5, alas 6 to, in between. Nandito ako nito Nakahabol ako nito. Ayan, wala nang sound. Pero wala talagang disiplina ang ilan. Ang ginagawa nila, ito na basura ng araw. Halo ng basura ng gabi. O ngayon, wala na kayong hanap buhay. Binababoy yung Maynila. Nagalit si Yorme dyan. Di ba kayo nahihiyan? Di ba kayo nahihiyan? O talagang baboy din kayo sa bahay? Kailangan ko pa kayo supresahin. Pinaghahanap buhay ko na nga kayo Di ba? Di ho ba sila nakapaghahanap buhay? O kaso binaboy naman nila. Tuturuan sila natin ng leksyon. Dahil binaboy nila yung Ilaya, Binondo. Wala na silang tinda dyan. Malungkot, sir. Sana hindi naman magkatotoo. Paggabi, sir, malinis to. Pagdating namin ng umaga, puno na ng basura. Kaya kawawa kami rito. Naasahan namin, makakapagtinda kami. Siyempre, nakakalungkot mo. Hindi lang lungkot, talagang ano ba ito, magpapasko. Ito lang ang kinabubuhay namin. Dalangin ko na sana mapagbigyan kami ni Mayor.
Yan. Ilaya Binondo yan ha. Ilaya Binondo. Waluna, Tondo, Waluna, Binondo, Yan. Soler, Bentay, Recto, Non-negotiable. non-negotiable. Diba, ang hamon ko sa inyo, pag nabalik yan, nalagyan na ako. Kailangan madaanan ng taong bayan. Ingat kayo, ha? O, yung ano na yan, Ilaya Binondo yan. Ilaya Binondo, nakita ni Yorme na sorpresa niya na puro basura. Galing sa halo daw ng basura ng mga nagtitinda sa umaga at basura ng mga nagtitinda sa gabi. Ay, ang problema kasi, pwede naman nilang linisin. O kaya isako man lang yung basura nila para hindi kalat-kalat. Nang sa ganon, pagdating ng nagko-collect ng basura ng umaga, hakot na lang ng hakot etong si, tama, di ba? Tama naman, si yung garbage collector. Tama naman, di ba? At least, hindi na hirap. Hindi na hirap na wawalisin pa kasi kalat-kalat. Eto, kung nakasako na yan, nakalagay na yan sa isang malaking garbage bag, hakot na lang. Mas madali yung trabaho, which is tama naman. So, nagalit si Yorme, yun sa Ilaya, Ilaya, particular, Binondo. Pero, pinalagyan din niya yan ng mga vending stall. Yan, yung kulay blue. Papakita ko dyan. Yan. Yan yun. Okay. Pero yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno na non-negotiable yung Recto, Wanluna, na Tondo side, Wanluna, saka yung Wanluna Binondo ata, yun yung mga non-negotiable, especially Claro and Recto. Yun ang mga non-negotiable. Yan yung sinasabi niya pagka nakabalik na yung mga vendor dyan, ibig sabihin, nalagyan na si Yorme Isko Moreno. So yan yun. Yan yung sinasabi niya particular. Hindi yung hindi yung mga bawat kanto ng yung Ilaya, Santo Cristo. May mga vendor talaga doon. Hindi naman kasi Claro and Recto yun eh. Pero may mga usapan doon. So, ang bayad dyan is 20 sa umaga, 20 sa hapon. Ang problema, gaya ng itong susunod na video, hindi yung mga si Eddie at Patty, yan yung mga nasa paligid ng mga vendor. So, sila yung nangongolekta. O, ito, panoorin natin. Pwede sila mag-cooperate, pwede sila mag-collaborate at obligasyon nila na ito ay maisaayos katulong ng syudad ng Maynila. Naintindihan nyo? Kahapon, may nakalawit kami Yan. ginawa sa Blooming Street. Kolektor. Nalulungkot man ako, May nangongolek pero wala akong magagawa. Kasi inaapi nila, vendor. Hirap na nga vendor ngayon eh. Yes. Sa disiplina eh. Hahatawi mo pa. Parang hindi na yata makatwiran yun. O, yun naman ang regalo. Ulitin ko ha. O, Tanod. Yan. Utusan lang kayo ng chairman, kagawad. Saka si Edith Sipati. Correct, ang galing mo. Nagatundo ka nga. Tigilan ninyo kolektahan ang mga vendor. Yan. Hindi laway yung sinabi kong poposasan ko kayo. Ako hindi nagsasalita rito ng walang basihan. At kayo mga vendor, alam ninyo sa inyong isipan, kahit hindi kayo sumagot, alam ninyo ang tunay na nangyayari. Tama, mali? O, di nahuli ko rin kayo, sumagot pa rin kayo. Hirap pasok yun eh. Pero hindi, yan ang bayaran nyo sa gobyerno. EDNEP sa umaga, Yes. EDNEP sa hapon. Wala kay chairman. Yan. Wala kay kagawad. Wala kay tanod. Wala sa barangay. Pagka nahuli namin na kayo nagbigay at yung nahulihan namin doon sa tindahan na yun, o yun, mawawala na rin tindahan mo.
ibibigay ko sa iba. Ang dami nag-aabang doon sa recto, oh. Di ba? O ngayon, sasabihin nila, eto yan ha, ito panakot niyan. May balik yan eh. Ganon. Wala naman si Mayor dito araw-araw eh. Tama? Kami kausap nyo araw-araw. Tama? Subukan nyo lang. Tama? Yan ang mga salita niyan eh. Palalayasin kayo. Tama? Subukan nila. Hindi na makita nila hinahanap ng sakit sa katawan nila. Yun kasi yung legal. Ang legal talaga, may resibo to Ang legal, 20 sa umaga, 20 sa hapon. May resibo yan. Kaso, according nga kay Yorme Isko Moreno, may mga iilan nga na nasa paligid, na si Eddie at si Patty, na mga nangongolekta. Mga nangongolekta sa Divisora. Hindi ko alam kung bakit ito yung talagang pilit na binabato ng issue kay Yorme Isko Moreno. Hindi naman nila alam talaga kung ano nangyayari sa Maynila. Ako, laking Maynila ako, laking Binondo ko. Kahit mag-usap tayo rito ng hanggang bukas, kaya kong magkwento kung sa Maynila lang din. Kasi kabisado ko na yan. Di ba? Kabisado ko yung nangyayari sa Kamaynilaan. Alam ko na kaya kong ikwento. Di ba? Kaya yung mga naghahangad na gustong hawakan yung Maynila, tatakbo next year, 2025, kaya ba nila yung ganyan? Di ba? Yan ang kakaharapin nila. Di ba? Hindi mo pwedeng, ito sasabihin ko sa inyo hindi ako galit sa vendor. Kaso, karamihan sa mga vendor na nagtitinda sa Divisoria, hindi naman taga Maynila. Mga negosyante yan. Kahit saan yan, pepet. Kahit saan yan magtinda. Kasi negosyo yan eh. Mas gusto lang nila sa Divisoria. Kasi nga, maraming tao. Which is true and which is correct. Marami talagang tao, marami nagpupunta sa Divisoria. Kaya karamihan ng mga nagde-negosyo, karamihan ng mga gusto mag-vendor, mag-bendy, sa Divisoria nila gusto. Kasi maraming tao. Tira pasok yan, kumbaga. Tira pasok yan. O eto sasabihin nila, I'm sure eto ibabato niya mga yan, lalo-lalo na yung mga nagpapabango na mga politiko na gustong hawakan yung Maynila. O syempre, ang gusto niya, pagbibigyan yung mga vendor. Yan ang mga pangako niyan. Kabisado ko na yan. Ganyan na ganyan din dati, di ba? Ganyan na ganyan din dati. Hindi mo kayang pagbigyan lahat ng mga businessmen o lahat ng mga vendor na makapagtinda sa Divisoria. Hindi mo lahat mapagbibigyan. Hindi naman lahat yan taga Maynila. Pero walang problema kung hindi lahat yan taga Maynila o taga Maynila man. Hindi yun ang issue. Ang issue, hindi mo pwedeng pagbigyan lahat ng businessmen, lahat na namumuhunan na makapagtinda sa Divisoria. Bakit kamo? Bakit? Kasi pag binagbigyan mo yan, puno ang Divisoria. Wala kang dadaanan. Puno ang Divisoria. Gaya na ito. Ito, panahon to ni, kung di ako nagkakamali, panahon to ni Joseph, Estrada. Soler, saka Claro M. Recto. Ito yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno noong 2020, nung naupo siya, na yung Claro M. Recto, non-negotiable dapat yan. So, malinis, nadadaanan ng tao, nadadaanan ng mga sasakyan. Ito nakikita nyo, panahon to ni dating Mayor Joseph Estrada, kung saan siya. Ayan yung Dragon 8, Claro M. Recto yan, malinaw di ba? Grabe, di ba? Hindi namin tao, hindi namin sasakyan. Regardless naman kung siguro magpapasko to, baka bare months to, pero ano yun, pagka bare months, ganyan tao. Tapos pagka hindi bare months, malinis, madadaanan. Di ba? Dapat consistent. Hindi pwede bare months kasi yan eh. Kaya ganyan. Ano yun, pagka bare months, iwasan natin yung Divisoria. Tignan mo yan, Yan yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno, yung Claro M. Recto. Yan yung dapat na non-negotiable. Meaning, dapat yan wala nagtitinda. Dapat yan nadadaanan ng tao, ng sasakyan. Tignan mo naman, walang galawan. Alam mo, nakapost lang yung video di ba? Pero tignan mo, may naglalakad sa sa hagdanan. Nakapost ba yan? Di ba? Kaya ba yan? Kaya ba yan ng mga nangangako ngayon na hawakan yung Maynila?
ng mga kalaban ni Yorme Isko Moreno sa 2025 na election, mayoral. Kaya ba yan, yung ganyan? Anong gagawin mo dyan? Yung iba kasi, nadadala sa ayuda eh, di ba? Uy, mabait yan, tumutulong. Ito yung lagi ko sinasabi. Makinig kayo ha, ito yung lagi ko sinasabi. Lagi nila sinasabi na, yun ang boboto nila kasi tumutulong. Lagi ko sinasabi na hindi lang yung pagtulong ang requirement para ikaw o ang isang tao makakuha ng posisyon sa gobyerno o maging public servant o maging mayor man o in general, maging senador, maging presidente. Hindi lang yung simpleng pagtulong ang requirement para iboto natin yung tao na yun. Gising na tayo. Di ba? Hindi porket tumulong, tinulungan ka, binigyan ka ng ayuda ng Disyembre, binigyan ka pang Noche Buena, binigyan ka pang hanap buhay na panimula mo. Okay na sa'yo yung tao. Di ba? Iboboto mo na. Hindi lang yun yung requirement. Kaya tayo nauuto tayo, nabubudol tayo. Nabubudol, in short, nabubudol. Ilang beses na tayong binudol, ilang beses na tayong pinangakuan, pero ang Pilipino parang hindi natututo. Parang ano pa rin, sorry for the word parang bobo pa rin. Alam mo yun? Di ba? Kaya yung mga politiko, nag-iipon na ng pera. Pang ayuda yan. Di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, yung vote buying o yung pangbubudol, ang tawag na dyan, nakatago na yan sa pangalan na ayuda. Di ba? Ginagawa tayong mangmang, ginagawa tayong tanga, pero ano pa rin tayo? Ang tingin pa rin natin sa kanila, matulungin pa rin. Mabuti pa rin, di ba? Pero pag nanalo na, wala na. Di ba? Hindi mo na mahanap, di ba? Yung eleksyon at tayo bilang botante, ito lang yung kapangyarihan at ito lang yung pagkakataon natin para mapahinto natin yung mga trapo at para mapanatili natin yung mga magagaling at may malasakit at mahuhusay at talagang makatao ang prinsipyo. Di ba? Gaya ni Tatay Digong. Di ba? Yorme Isko Moreno, yung mga ilang talent niya, dinonate niya. Kung saan-saan niya dinonate. Meron tayong mga video dyan. Kasi, ang priority, tao. Kasi tao yung nagluklok sa kanya. Dapat tayo yung priority. Hindi yung mga kaalyado niya, hindi yung trabaho niya, hindi yung posisyon niya. Kaya nga bilib na bilib si Tatay Digong dito kay Yorme Isko Moreno. Plus 2 points pa nga. Ang sabi ni Tatay Digong. Kasi, nung naupo si Tatay Digong, meron siyang direktiba, pinasa niya sa DILG na linisin yung mga sidewalk. Yung mga sidewalk kasi, kailangan pedestrian, meaning kailangan nalalakaran, natatawiran para sa tao. Pedestrian, sidewalk para sa tao. Yung mga kalsada para sa mga may gulong, para sa mga sasakyan yan. Ang nangyayari kasi, yung sidewalk, punong-puno ng mga vendor, kaya yung mga tao, hindi na makalakad sa sidewalk, sa kalsada na. Ngayon, pag nahagip, sinong may kasalanan? Kasi yung tao naglalakad sa kalsada, which is na dapat pang may mga gulong lamang. Kaya dinirektiba ni Tatay Digong sa DILG na ibalik yung sidewalk sa pedestrian o sa mga tao. So, anong ginawa ng mga nasa lokal? Lokal, yung mga Mega Manila, ilang city yan, including Maynila, na capital ng city ng Pilipinas. Sumunod. Kaya nilinis ni Yorme Isko Moreno yung kakalsadahan. Kaya nagkaroon ng clearing operation. Kasi isa yan Isa rin niya sa mga binabato kay Yorme Isko Moreno. Anti-poor daw. Diba? Kita mo naman. Before Yorme's term, yung kay Joseph Estrada, kita niyo yung video, ganun kadami. Kung pagbibigyan mo lahat ng mga negosyante na makapagtinda sa Divisoria, kulang pa yun. Baka puno yan, wala nang galawan. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo ba yung ganon? Yung puno? Yung puno na maraming tao na wala na kayong malakaran. Gusto nyo ba yung ganon? Sino ba gusto ng ganon? Di ba? Paano pag may emergency? Inapadaan ng rekto. O, tatay mo, nanay mo, emergency, nasa ambulansya. Tatay mo, nanay mo, anak mo. Nadaan. Mabibisit ka ba? Matutuwa. Di ba? Yan tayo Diba? Yan tayo. Ito naman itsura. Kala mo nakapost yung video. Diba? Pero umaandar yung video. Si Yorme Isko Moreno, National Road. Non-negotiable yung Claro M. Recto ni Linis. Anong ginawa sa kanya? Mukha pa rin siya masama. Diba?
Kasi anti-poor daw. Oh. Di ba? Pinakita ko na sa inyo yung linis ng recto nung si Yorme Isko Moreno yung nakaupo. Ngayon, pinakita ko sa inyo, bago si Yorme Isko Moreno at saka yung pinag-iwanan ni Yorme Isko Moreno. Sumikip ulit yung Divisoria. Paano pag kami emergency? Di ba? Yung pedestrian, nasa mga vendor na ulit. Di ba? Gusto niyo ba yung ganon? Kaya bilib na bilib si Tatay Digong. Ito, panoorin natin. Kasi yung nakalipas nyo pong SONA ay nagbigay po kayo ng direktiba sa mga LGUs na linisin po yung Metro Manila. At kunin na rin po namin yung inyo pong panig hinggil po sa ginagawang effort ni Mayor Isko Moreno dahil mabango po siya ngayon sa public pagdating sa paglilinis ng Manila. So ano po ang... Believe ako sa kanya. Kaya nanonood ako kung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin. Kita mo na? Sa totoo lang. Yun, oh. May nakita ako na mas mahusay ang resolve niya kaysa akin. Plus 2 ako sa kanya. Thank you po, Mayor. Matatandaang sa kanyang ika-4 na Diba? State of the Nation Address, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa lahat ng local chief executives na magsagawa ng road clearing operation sa kani-kanyang nasasakupan at i-reclaim ang public roads na ginagamit ng ibang pribadong sektor. Naging sikat sa publiko ngayon si Mayor Isko dahil sa mga ginagawa nitong pagsaayos at paglilinis sa kanyang lungsod. Nagpasalamat naman si Mayor Isko sa naging pahayag ng Pangulo sa kanya. Sa statement nito, sinabi niyang ang inspirasyon at pagpupursige ng mga alkalde sa Pilipinas ay dahil sa liderato ng punong ehekutibo. Di ba? Kita nyo? Even former President Rodrigo Duterte, bilib kay Yorme Isko Moreno, plus 2 points pa. Kaya nga 2 joints eh. Di ba? Ako kaya ko nagsaksayan ko kasi yung worst na Divisoria noon eh. Talagang sobrang dami. Sobrang dami ng mga vendors. Then, Yorme Isko Moreno lilinis kasi nga according nga. Actually, nilinis na ni Yorme talaga, ni Isko Moreno yung yung Divisoria talaga. Pagkaupo niya. Talagang nilinis niya, pinlansya niya talaga. Nadadaanan na. Maraming natuwa, lalo-lalo na yung mga malilenyo. Sabi ko nga, hindi kasi lahat mapagbibigyan. Diba? Parte kasi ng disiplina yun eh. Sasabihin kasi ng iba dyan, yung iba gusto lang magnegosyo. Yung iba gusto lang mabuhay. Oo. Pero pwede ka naman magnegosyo na sumusunod ka sa tama eh. Di ba? Pwede ka naman magtinda basta sumunod ka sa tama. Eh ang problema kasi, hindi mo pwedeng pagbigyan lahat ng vendor, lahat ng mga nagnenegosyo na makapagtinda sa Divisoria. Otherwise, ganun ang mangyayari. Yung gaya na sa video, sobrang puno. Walang madaanan. Tao na nga, natatraffic pa eh. Kotse pa. Na mas malaki yung sakop ng space. Di ba? Yan yung sinasabi ko. Yan ang pilit na binabato kasi ng mga kalaban ni Yorme Isko Moreno. Hindi kasi nila alam ang Maynila. Hindi kasi talaga insikmura nila. Unlike Isko Moreno, yung sikmura talaga nasa Maynila. Itong mga to, wala. Diba? Yung puso at sikmura ni Yorme Isko Moreno, dyan siya lumaki. Alam niya yung hirap. Dyan siya nanggaling. Naging parte siya ng Maynila. Kasama siya sa history at sa istorya ng Maynila. Alam niya, yung kumbaga, karugtong na ng bituka, ika nga, yun ang mga word, mga term ng mga taga-Tondo eh. Karugtong na ng sikmura o ng bituka ni Yorme Isko Moreno, yung Maynila. Tapos anong gusto nila itong mga to? Gusto nilang hawakan yung Kamaynilaan. Dadaanin nila yung mga malilenyo sa ayuda. Kasi wala naman. Diba? Nagkantak ako ng survey. Next year, magkoconduct ulit ako ng survey. Pakinggan nyo na to. Pag tinanong ko kayo kung bakit nyo iboboto yan, wag nyo ako sagutin ng... Kasi matulungin, ha? Maawa kayo. Hindi lang matulungin ang requirement. Yung pagiging matulungin, likas na sa Pilipino yan, bonus na yan. Kasama na yan sa paglaki natin. Bata pa lang tayo, nasa dugo na natin ang matulungin, lalo-lalo na yung mga Pilipino. Natural na sa atin yan. Innate na sa atin yan. Innate. Kaya wag niyo akong sasagutin, ba't yan ang pinili? Ba't yan ang gusto mo iboto? Kasi matulungin. Tapos, wala na maisagot. Pero pagka si Yorme Isko Moreno pinili nila, tapos tinanong ko bakit, ang dami nilang nasasabi. Kasi nilinis yung Maynila. Nagpatayo ng maraming eskwelahan. Nagpatayo ng maraming tirahan para sa mahihirap. Nilinis yung Divisoria. Nanguna sa pandemic nung COVID-19. Diba? Nagpatayo ng hospital within 52 days sa may tapat ng Quirino Grandstand, yung field hospital. Nagkaroon ng drive-thru ng pandemic.
Hindi lang para sa Maynila, para sa buong sambayanan, buong Pilipinas. Pwede magpabakuna. Hindi lang Maynila ang priority. Kasi nasa puso ng tao ang tumulong. Di ba? Kasi literal na sa atin yun. Tapos sasabihin niya sa akin, yan ang gusto namin kasi matulungin. Babaw, pre. Babaw. O mga kayo na, lalo-lalo na sa mga DDS supporter natin dyan, and I'm sure, di ba, nakikinig at nanonood kayo sa akin. Since 2019, nagbablog na ako kay Yorme Isko Moreno at talagang nakita ko yung pagpursige niya at yung hindi niya pagiging selfish, lalo-lalo na at inuna niya yung taong bayan, lalo-lalo na yung Malilenyo. Mga ka-DDS supporters, paki-comment naman dyan kung approve kayo kay Yorme Isko Moreno, please comment down blue hearts. Paulanin natin ng blue hearts. Tapos green hearts naman para kay VP Inday Sara. Patuloy lang ang suporta natin dito sa dalawang kandidato na to kasi naniniwala ako dito. Talagang nasa puso nito yung tao. Hindi lang basta matulungin. Merong leadership skill, may problem-solving skill, may decision-making skill, at saka may analyzing. Kumbaga kaya mag-analyze ng problema at kayang solusyonan yung problema sa mabilis na panahon, di ba? Hindi yung naghihintay pa ng ilang taon bago masolve yung problema. Kasi kailangan bilis kilos. Kasi ang problema, hindi yan matatapos hanggat hindi mo sinusolusyonan. Hindi yan mawawala. Pag tinulugan mo yung problema ngayon, bukas ng umaga, problema pa rin naman yan, di ba? Lalo-lalo na doon sa mga higher position natin. Kaya mga kayo, maraming salamat kung talagang sinusuportahan nyo rin si Yorme Isko Moreno. Ako, panawagan ko yan. Kung lahat ng mga taga-Malilenyo, believe naman kay Yorme Isko Moreno at talagang nakikita namin yung pag-difference, yung kinaibahan ni Yorme Isko Moreno dun sa mga past na mayors at dun sa mga gustong hawakan yung Maynila ngayon. Maraming salamat mga kayon at mga ka-DDS. Sana patuloy pa rin ang suporta natin dito dahil naniniwala ako dito kay Yorme Isko Moreno. Yung mga DDS supporters natin, alam ko nakatutok kayo ngayon kaya Inday Sara VP Duterte natin at sana mabigyan nyo rin ng pagkakataon na itong si Yorme Isko Moreno. Nakita nyo naman yan, di ba? Nakita pa. Pero tuloy pa rin ang suporta natin. Walang mawawala, walang mababago. Inday Sara at VP Duterte at pati rin si Isko Moreno. Maraming salamat mga kayon. Advance Happy New Year. Ilang days na lang. December 30 na ngayon. Ilang tulog na lang at 2025 na. At bakbakan na tayo next year. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.